Cindy's point of view. Inuulit ko, anong ginagawa mo dito, Cindy? Umalingaw-ngaw ang malakas na boses sa buong paligid. Kaya ramdam ko ang panginginig ng aking katawan sa takot. Dahil baka saktan niya ako dahil sa paglabag ko sa kanyang kautusan. Nagsisisi tuloy akong pumasok pa dito sa silid. Di ba sinabi ko sa'yo na wag kang papasok sa kwartong to? Bakit napakatigas ng ulo mo, ha? Galit na sigaw ni Franco sa akin at nagulat na lamang ako sa kanyang ginawa dahil ninila niya ako palabas sa naturang silid. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na tumutol pang muli dahil alam kong ako lang ang masasaktan sa bandang huli. Franco, nasasaktan ako. Naiiyak kong pagmamakaawa sa kanya. Mangiyak-ngiyak kong tinignan ng binata na wala man lang imik habang patuloy akong hinihila. Bitawan mo ako, Franco. Nasasaktan ako. Pakiusap ko sa binata. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong nadaragdagan ang takot at pangamba sa aking puso dahil natatakot ako sa posible niyang gawin sa akin. Wala akong pakialam. Matigas at diin itong pagkakasabi. Patuloy niya akong hinila at binitawan niya lamang ako nang makapasok na ako sa aking silid. You're grounded. Saad niya sa akin at kita ko sa kanyang mga mata ang galit. Hindi ka kakain at hindi ka makakalabas sa kwartong to hanggat walang pahintulot mula sa akin. Naiintindihan mo ba ako, Cindy? Sigaw niya sa akin, dahilan para mapapikit na lamang ako. Tumalikod na si Franco para iwan ako. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Matapang kong tanong sa binata. Napatigil siya sa paglalakad at mabilis siyang humarap sa akin. Lalo lang akong nasasaktan habang nakatingin ang mga mata niya na wala man lang emosyon. Nasasaktan ako dahil bumalik muli ang dating pakikitungo niya sa akin. Bakit ganito siya? Ano bang nililihim niya sa akin? Stop talking nonsense. He gritted his teeth. Sino siya? Napapiyok kong tanong sa kanya. Sino yung babaeng sa larawang nakita ko doon sa kwarto? Hanggang ngayon ay malaking katanungan pa rin sa aking isipan ang mga nakita ko. Walang litrato doon. Pagtatanggi ng binata. Feeling ko may kung anong bagay ang nakita sa aking puso nang sabihin niya iyon. Ano ba ang rason niya kung bakit niya patuloy na kinakaila iyon? Pwede bang itigil mo na ang kakatanong sa akin, Cindy? Huwag mo akong gawing hibang, Franco. Dahil nakita ko ang litrato. Nakita ko doon ang litrato mo habang may kasamang babae. Bakit ba patuloy mong tinatanggi sa akin yun? Nagsimula nang magsilaglagan ng mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Napakasakit. Napakasakit na ng puso ko dahil sa mga kasinungalingan niya sa akin. Hanggang kailan siya magsisinungaling sa akin? Sino siya? Sino ang babaeng yun sa litrato? At bakit kamukha ko siya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong koneksyon ko sa babaeng yun? Sigaw ko sa binata habang patuloy na lumalandas ang luha sa aking mga mata. It's none of your business. Malamig niyang turan. Kahit napakahirap at sikip na ng puso ko, pilit kong inihahakbang ang aking mga paa palapit sa binata. It's none of my business. Mapakla kong pagkakasambit sa binata. Huminto ako sa harapan ni Franco. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas para sigawan siya at sagot-sagutin. Mas importante pa rin sa akin na malaman ko kung sino yung babae sa larawan. Gano'n na lang ba yun? Tumulo ang luha sa aking mga mata habang nakatingin sa blanko niyang muka. Mas nasasaktan ako dahil wala siyang balak na sabihin sa akin ang totoo. Bakit hindi mo kayang sabihin sa akin kung sino siya? Gusto kong malaman, Franco, ang totoo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin. Sino siya? Patuloy kong hampas sa kanyang balikat at mas nasasaktan pa ako lalo dahil wala man lang akong nakuhang sagot sa binata. Bakit ganito ka, Franco? Bakit patuloy mo pa rin akong sinasaktan ng ganito? Nagulat na lamang ako sa sunod niyang ginawa dahil mabilis niyang hinuli ang aking mga kamay at hinigit palapit sa kanya.
Otomatiko akong napatigil sa ginagawa ko. At ngayon, nabalot ng takot sa aking puso dahil sa napakadilim na ng mukha ni Franco. "You want to hear the truth, ha? Fine." His jaw clenched. "She is Amor Lazarte, my late wife. Ano, masaya ka na? Masaya ka nang malaman ng totoo? Yun ba yun, Cindy?" Singhal niya sa akin at doon palalo ako napahagulhol sa pag-iyak. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko at nalaman ko mula sa binata. Nasasaktan ako dahil hindi ko alam na may asawa siya. Bakit hinayaan ko ang sarili ko na mahulog kay Franco ng tuluyan? Biglang nanlambot ang mga tuhod ko at dahan-dahan akong napaupo sa malamig na sahig habang patuloy na umaagos ang luha sa aking mga mata. Halos hindi na ako makahinga sa sakit na nararamdaman ko dahil bakit humantong dito ang paggusto ko sa kanya. Sana'y hindi ko na lang hinayaan ang sarili ko na mahalin pa siya ng lubusan para hindi ako nasaktan ng ganito. Paano? Kailan? Garalgal kong sambit. Nahihirapan pa rin ako na paniwalaan ang lahat-lahat dahil napaka-imposible na mangyari ng lahat ng to. Paano nangyari na kamukha ko ang kanyang asawa? Bakit ganun? Bakit sa napakarami ng tao? Bakit ako pa? Bakit kamukha ko pa ang kanyang asawa? Mahal mo pa ba siya? Para akong sinasaktan sa sakit nang sinambit ko ang katagang iyon. Tinignan ko si Franco na nakatayo pa rin sa harapan ko at ganoon pa rin ang kanyang ekspresyon. Bakit patuloy mo akong sinasaktan ng ganito, Franco? Dahil ba sa asawa mo, kaya't ginagawa mo sa akin to? Siya ba ang rason kung bakit kinukulong mo ako sa madilim mong buhay? Napapiyo kong sambit habang patuloy na umaagos ang luha sa aking mga mata. Wala akong pakialam kung maging kaawa-awa man ako sa kanyang paningin. Basta't gusto ko lang ilabas lahat ng sakit at hinaing ko. Napakasakit para sa akin na ganituhin niya ako. Nakikita mo ba ang asawa mo sa katangian at itsura ko? Kaya't ayaw mo kong pakawalan? Bakit? Bumabalik ba ang alaala ninyo ng iyong asawa kapag ako ang kaharap mo? Ganun ba yun, Franco, ha? Sagutin mo ako. Sigaw ko sa binata. Yes, no, Cindy. Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Pagtatama niya ng kanyang sagot. Sinungaling. Napakasinungaling mo, Franco. Sigaw ko sa kanya. Alam kong nung una pa lang, plinano mo na ang lahat ng to. Plinano mong ikulong ako sa buhay mo. Napakasakit, napakahirap. Bakit nangyari to? You know what? Tumigil ka na. Napasigaw at napahagulhol palalo ako sa pag-iyak. Nang padabog niya ang ibinalibag sa harapan ko ang upuan na dahilan para magkahiwa-hiwalay ito at makagawa iyon ng malakas na ingay. Walang pasabi na umalis si Franco ng aking silid at naiwan akong napaupo na lamang habang umiiyak. Franco's point of view. Senyorito, rinig kong tawag sa akin ni Marga at mabilis ko naman siyang hinarap. Biglang naging kaamo-amo ang mukha ng dalaga sa aking harapan na tila ba natatakot ito sa tingin na ginawad ko sa kanya. Sanay na siyang katakutan ng mga tao at kahit na rin ang mga katulong niya sa mansyon dahil ang alam na mga ito ay masama siyang tao. Bakit? Malamlam niyang pagkakasabi. Pinaglaruan niya sa kanyang kamay ang hawak-hawak niyang baso na may lamang alak habang nakatingin dito. Dinalhan ko po si senyorita ng kanyang hapunan pero hindi niya ginagalaw ang kanyang pagkain. Nauutal nitong sambit na tila ba kinakabahan ito sa aking presensya. Binaling niya ang kanyang tingin sa napakalaking bintana na ngayon ay tanaw na tanaw niya ang bituin at liwanag ng buwan. Walang ano-ano, nilagok niya ang alak sa baso. Napapikit siya nang malasahan niya ang tapang at pait noon. Labis po akong nag-aalala kay senyorita dahil 2 araw na siyang walang sapat na kain. Hindi siya lumalabas sa kanyang silid, bagkus ay umiiyak lamang siya magdamag. Tuloy-tuloy na wika ni Marga, kaya't ako'y napatigil. Salamat, makakaalis ka na. Matigas at malamig kong sambit dito. Sige po, senyorito. Nang makaalis na ito ng tuluyan, pinikit ko ang aking mga mata
habang inaalala si Cindy. Labis siyang nag-aalala at nakokonsensya sa ginawa at pagsisinungaling niya kay Cindy. 2 araw na itong hindi kumakain at hindi ito lumalabas ng kanyang silid at patuloy lamang itong umiiyak. Pilit siyang nagmamatigas para pahirapan ito sa paglabag sa kanya, pero hindi niya pa rin ito matiis at panayang pagbantay niya rito ng palihim at pinadadalhan niya pa ito ng pagkain kaya't hindi ito kumakain. Sinubukan niya rin itong kausapin at puntahan sa kanyang silid, pero patuloy lamang siya nitong tinataboy na tila ba diring-diri ito sa kanya. Hindi niya na alam ang gagawin niya para suyuin ang dalaga. Nauubusan na siya ng pasensya para mapatawad siya ni Cindy. Kailangan niyang makagawa ng paraan para mapatawad siya nito. What I am thinking, I don't know why I'm acting like this. Hindi naman siya ganito sa ibang babae. Sanay siyang babae yung sumusuyo sa kanya at nagpapapansin. But for her, for Cindy, he rather make a way to make it up to her. Inis niyang sinabunutan ng buhok niya dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin para magkaayos sila ng dalaga. Hindi niya ito masisisi kung bakit ganoon na lang ang galit na nararamdaman nito sa kanya. Hindi niya intensyon na saktan at ilihim sa dalaga ang totoo tungkol sa kanyang asawa. Pero ilang beses niyang tinangkang sabihin kay Cindy, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Aaminin niya sa kanyang sarili na matagal na siyang kinasal sa kanyang mahal na asawa, si Amor Lazarte, na nakilala niya ito sa malayong bayan ng San Carlos. Nagustuhan niya ito dahil sa napakabait nito at maalalahanin. She was tall, have a white and fair skin, bilugang muka, matangos na ilong, at mamula-mulang labi. Nang una niya palang nakita ang kanyang asawa, sinabi niya sa kanyang sarili na pakakasalan niya ito sa tamang panahon. Ilang buwan siyang nanatili sa San Carlos para mapalapit palalo kay Amor. Ilang buwan niya itong niligawan bago niya nakuha ang matamis nitong oo. Labis ang tuwa sa kanyang puso dahil mas nakilala niya pa ito lalo. 4 na taon silang nagsama bilang magkasintahan ni Amor bago niya ito niyayang magpakasal dahil natatakot siya na baka may umagaw pa sa kanya na ibang lalaki. He was just scared for that moment and he promised to himself that he will be a perfect partner to her. Nagkaroon palalo ng kulay ang kanyang mundo dahil nawala lahat ng problema at masakit na alaala. Nang iwan siya ng kanyang ina at ama, pinangako niya sa kanyang nobya na mamahalin niya ito ng lubusan at hindi niya hahayaan na mangyari sa kanilang pamilya ang nangyari sa kanyang mga magulang noon. Natatakot siyang maramdaman muli ang sakit na pinagdaanan niya noon nang iwan sila ng kanyang ama. Nang matapos silang ikasal ni Amor, tumira sila sa San Agustin at nagsama ng ilang buwan. Doon nagkaroon muli siya ng lakas at inspirasyon na maging masayang muli dahil kasama niya ang babaeng pinakamamahal niya. Pero isang araw, biglang niyanig ng takot at pangamba ang puso niya nang malaman niyang naaksidente ang sinasakyan ng kanyang asawa at kasama ding nawala ang 5 buwang sanggol sa sinapupunan nito. Umiyak siya ng walang bukas at sinisisi niya ang nasa taas kung bakit nararanasan niya ang lahat ng ito. Lahat ng mahal niya at importanteng tao sa buhay, lahat ay kinukuha sa kanya. Gumuho ang kanyang mundo at ilang buwan siyang nagdalamhati dahil sa nangyari sa kanyang mag-ina at ginugol niya ang kanyang oras sa pag-iinom ng alak buong araw at pagkukulong sa kanyang silid. Matagal siya bago nakabangon muli sa kalungkutan sa kanyang asawa at anak. Bumalik ulit siya ng San Miguel na dala-dala niya ang pait, sakit ng kanyang pinagdaanan. Hindi niya na rin hinayaan ang mga tao na mapalapit at makapasok muli sa buhay niya. Takot na siyang may makilala na ibang tao. Takot na siyang umibig muli. Takot na siyang masaktan at iwan. 7 taon na anibersaryo ng pagkawala ng kanyang asawa. Dinalaw niya ito sa kanyang puntod at pag-uwi niya. Biglang huminto ang ikot ng kanyang mundo nang makita niya ang pinakamamahal niyang asawa na naglalakad sa palengke ng San Vicente. Bumilis ang tibok at sumaya ang kanyang puso nang makita niya si Cindy na masayang naglalakad at may kasama itong babae rin.
Nagulat siya sa kanyang nakita at halos hindi siya makapaniwala dahil buhay na buhay ang kanyang asawa, ang kanyang muka, ang kanyang katawan, ang kanyang kilos. Hawig na hawig sa nawala niyang asawa. Hindi siya makapaniwala at hindi pa rin siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Gusto niya itong lapitan at sabihin na miss niya na ito. Gusto niya itong ikulong sa kanyang mga palad at bigyan ito ng mahigpit na yakap. Pero hindi niya magawa ang lahat ng iyon dahil alam niyang hindi ito ang kanyang asawa. Nang makauwi siya sa mansyon, halos hindi siya makatulog at mapakali. Lagi niyang iniisip yung babae na nakita niya sa palengke. Bumitaw siya ng isang mabigat na desisyon at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin at alamin ang impormasyon ng babae na kamukha ng kanyang asawa. Ilang araw din siya na naghintay bago nalaman ang buo nitong pagkatao. Doon niya nalaman na pangalan nito ay Cindy Alegria, 21 years old, at parati siyang sinasaktan ng kanyang ama. Mas lalo pa siyang na-curious sa pagkatao at buhay ng dalaga at para bang mayroong naguudyok sa kanya na kilalanin pa ito ng lubusan. Ilang buwan niyang minanmanan si Cindy sa malayo ng palihim. Hindi niya namamalayan ang kanyang sarili na mapangiti habang pinagmamasdan itong ngumiti sa malayo na para bang walang problema. Ganoon na lamang ang gulat niya nang biglang pumunta si Simon Alegria sa kanyang mansyon. Lubog na ito sa pagkakautang sa kanya dahil narindala ng bisyo. Ganoon na lang ang galit niya rito. Kung hindi lang ito ama ni Cindy, ay baka matagal na itong nawala dahil ilang taon na siya nitong tinataguan sa milyong utang nito sa kanya. Nagulat siya sa naging alok nito na ipangbabayad na lang sa kanya ang nag-iisa nitong anak, kapalit ng ilang milyong utang nito sa kanya. Gusto niyang matawa si pinagsasabi nito sa kanya dahil napakatalino ni Simon. Gusto niya sanang tumanggi sa alok sa kanya ni Simon na ipangbabayad dito ang anak nito. Pero may naguudyok sa kanya na tanggapin ang inaalok nito. Sa pagdaan ng araw at buwan na pananatili ni Cindy sa kanyang mansyon, unti-unti niya itong nakikilala ng lubusan. Doon niya lang nalaman na mabait, maalaga, at may mabuti itong puso kahit paminsan-minsan ay binibigyan siya nito ng sakit ng ulo. Dahil patuloy nitong nilalabag ang kanyang kautusan. Humahanga at unti-unti siyang nahuhulog sa dalaga. Hindi niya naiintindihan sa kanyang sarili kung bakit ganoon na lang ang nararamdaman niya para dito. Ilang beses niya rin itong iniiwasan at tinataboy palayo. Pero hinahanap-hanap niya pa rin ang presensya nito. Hindi niya nagustuhan ang dalaga dahil nakikita niya ang itsura nito sa kanyang dating na mayapang asawa. Nagustuhan niya ito dahil siya si Cindy at alam niyang mahal niya ito at hindi siya papayag na mawala ito sa kanyang buhay. Muli kayang magkaayos sina Cindy at Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.